Full recap na ito ng Sword Art Online, Season 3 at Season 4. Ang Giga Sider, na humahadlang sa pag-unlad ng kanilang nayon, ay pinutol ng dalawang batang lalaki bilang bahagi ng kanilang itinalagang sagradong gawain, ngunit ito ay hindi epektibo. Tulad ng 6 na henerasyon bago sila, halos hindi gumawa ng isang kupi. Sa sandaling dumating ang kanilang childhood friend na si Alice na may dalang tanghalian, bati sa blonde na si Eugeo at isang batang may pamilyar na itim na buhok si Kirito. Naalala nila ang isang mythical hero na, habang tinutugis ang dragon na namamahala sa hangganan sa Dark Territories, ay nakulong sa isang kuweba ng yelo. Maiiwasan nilang lumabag sa mga batas na nakabalangkas sa Taboo Index hanggat hindi sila lumalampas sa hangganan. Pagpunta nila sa kuweba, nakadiscover sila ng sapat na yelo upang mapanatili ang buhay ng tribo magpakailanman. Natuklasan nila ang Blue Rose Sword at ang mga buto ng Ice Dragon na napapalibutan ng isang cache ng mga kayamanan, ngunit may kakaiba dahil walang binanggit na pagkamatay ng dragon sa kwento. Kapag nakolekta na nila ang lahat ng yelo na maaari nilang dalhin, napagtanto nilang may iba pang mga ruta. Pinipili nila ang pasukan na papunta sa Dark Territory. Nakahanap sila ng isang kabalyero mula sa Dark Territory at isang Integrity Knight na nakikipaglaban habang nakasakay sa mga dragon pagkatapos marinig ang mga tunog ng digmaan. Bumaba mula sa kalangitan ang Dark Territory Knight, lumapag malapit sa mga bata, at iniunat ang kanyang kamay na parang humihingi ng tulong habang pinapatay sila ng Integrity Knight. Bago pa siya mapigilan ng dalawang bata, siya ay natitisid, at ang kanyang daliri ay halos dumampi sa linya. Nilabag ni Alice ang ipinagbabawal na index. Ang Integrity Knight mula sa nakaraang araw ay bumalik sa bayan, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang nag-iisang kalaban ay isang bata. Sinubukan ni Kirito na ilihis ang atensyon ni Eugeo, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa matinding pananakit ng kanyang kanang mata. Si Kirigaya Kazuto ay lumabas mula sa isang full dive makalipas ang ilang sandali. Naabutan niya si Shino sa isang kafe, at nakiusap siya sa kanya na tulungan siya sa susunod na bob bago magpakita si Asuna doon. Gumagamit siya ng app na sumusubaybay sa mga vitals niya dahil nag-aalala siya sa kalusugan nito at naniniwala siyang may kasalanan ang kanyang bagong part-time na trabaho. Sinagot ni Kazuto ang tanong ni Shino sa pagsasabing nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang tinatawag na Wrath na lumilikha ng bagong uri ng teknolohiyang full dive. Tinutukoy nila ito bilang Soul Translator dahil pinapalitan nito ang flock lights na halos kapareho ng mga kaluluwa, para sa utak ng gumagamit. Walang naaalala si Kazuto sa virtual na kapaligiran na kilala bilang Underworld. Iminungkahi ni Kazuto ang ideya ng paglalakbay sa Amerika upang tuklasin ang pinakabagong full dive na teknolohiya habang sabay silang uuwi, ngunit kung sasamahan lang siya ni Asuna. Nang harapin ni Kazuto ang lalaki tungkol sa pagsunod sa kanila pagkatapos nilang umalis sa kafe, nagsimula siyang magtanong ng mga direksyon na hamarang sa kanila. Ibinaba ang aksyon, inamin ng lalaki na siya ay bahagi ng Laughing Coffin at sinugod si Kazuto gamit ang isang syringe, ang parehong ginamit ng death gun sa kanyang mga biktima. Oras na ng pagganap, hinatak ni Kazuto si Asuna sa kaligtasan at nagsisikap na itakwil ang kanilang umaatake. Siya ay naturukan ng lason sa panahon ng pakikibaka kapag ang kanyang payong ay tumusok sa hita ng umaatake. Inatake sa puso si Kazuto at hinimatay. Hindi alam kung paano siya nakarating doon, nagising si Kirito sa gitna ng kagubatan. Ipinapalagay niya na dapat ay bumalik siya sa underworld batay sa paligid at sa kanyang kasuutan, ngunit kung gayon, hindi niya dapat maalala ang labas ng mundo. Kahit na wala siyang maalala kay Eugeo at hindi sigurado kung siya ay isang NPC o hindi, natitasid siya sa kanya. Walang saysay ang pagkakaroon ng kaalaman dahil hindi siya pamilyar sa anumang mga pariralang nauugnay sa mga video game. Pinili niyang huminto hanggang sa matapos ni Eugeo ang kanyang pang-araw-araw na sagradong gawain pagkatapos makita na magagamit pa rin ang menu ng laro. Inilarawan ni Eugeo ang pakikipagtagpo kay Alice. Nagulat si Eugeo nang humingi ng tulong si Kirito pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang pagtawag. Sa kabila ng kanyang husay sa espada at karanasan, ang puno ay matibay din gaya ng dati. Matapos ni Eugeo ang kanyang pang-araw-araw na gawain, pumunta sila sa nayon. Hinarang sila ng bata sa gate. Sinimulan niyang pagtawanan ang pagtawag kay Eugeo bilang isang nawawalang anak ni Vecta, sa pag-aakalang hindi na siya maalala ni Kirito. Gayunpaman, habang ginagamit ni Kirito ang kanyang husay sa espada upang putulin ang isang puno habang sinasabing siya ay isang estremador.
Nakilala ni Kirito si Selka sa chapel matapos dalhin doon ni Eugeo. Ang pagkawala ni Alice ay naganap kahapon sa totoong buhay, sa kabila ng sinabi ni Eugeo na 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta ang dalawang bata sa Giga Tree kinabukasan. Si Kirito ay nagtatanong kung may mas makapangyarihan dahil ang palakol ay mahalagang walang halaga. Di nagtagal, nagpakita si Eugeo sa Blue Rose Sword na natagpuan niya 3 taon pagkatapos ng trahedya. Sinubukan ni Kirito na gamitin ito sa puno ngunit limitado sa kanyang mga kakayahan. Tinanong ni Kirito si Selka tungkol sa kawalan ng kanyang kapatid noong gabing iyon dahil tila hindi na naging pareho si Eugeo mula noon. Bago umalis, nagtanong si Selka kung bakit dinukot ang kanyang kapatid. Ipinagpalagay ni Eugeo na maaaring pumunta siya sa kuweba kung saan aksidenteng nasira ni Alice ang ipinagbabawal na index. Matapos makarinig ng mga sigaw na nagmumula sa loob ng kuweba, at nalaman na siya ay na-hostage ng mga duwende. Nag-freeze si Eugeo sa pwesto, hindi makagalaw habang papalapit ang mga goblin. Matapos siyang pakalmayan at gumawa ng plano para iligtas si Selka, binigyan ni Kirito ng mga espada ang grupo at sinimulang patayin ang mga goblins. Naghihintay siyang kumilos habang pinapanood si Kirito na nakikipaglaban sa commander ng duwende. Kapag tila matatalo si Kirito saka lang siya kumikilos. Sa kabila ng malubhang pinsala, inilihis niya ang pinuno ng sapat para gumaling si Kirito. Sa sobrang galit, pinatay ni Kirito ang pinuno ng goblin, itinaboy ang iba pa. Naputol ang mga koneksyon ni Selka. Pinili ni Kirito na gamitin ang sarili niyang life force para iligtas si Eugeo. Narinig niya ang isang boses na nakikiusap sa kanya na tulungan siya habang siya ay malapit ng mamatay. Pagkatapos ng laban, sapat na ang kakayahan ni Kirito para mahawakan ang Blue Rose Sword, kaya tinanong niya si Eugeo tungkol dito kinabukasan. Hinikayat siya ni Eugeo na sanayin siya dahil ang gusto lang niya ay iligtas si Alice. Pagkaraan ng ilang oras nang si Eugeo ay naghatid ng nakamamatay na hampas, ang kanilang husay sa espada ay sapat na upang ibagsak ang puno. Ang komunidad ay nag-host ng isang pagdiriwang. Si Eugeo ay may pagpipilian na pumili ng isang bagong tawag ngayong nagawa na niya ang kanyang nakaraan, at nagpasya siyang maging isang escrimador tulad ni Kirito at pumunta sa kabisera upang ipagtanggol si Alice. Nalaman ni Asuna at ng kanyang pamilya na si Kazuto ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang pinsala sa utak. Ang tanging lugar na maaari nilang pagalingin siya, ayon kay Kikooka, ay sa isang espesyal na institusyon. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae at si Asuna ay hindi mahanap siya pagkatapos. Nakikipag-usap sila sa lahat ng kanilang mga kaibigan tungkol sa problema at dumating sa konklusyon na dapat nilang ginagamit ang bagong teknolohiya ng tagasalin ng kaluluwa. Ayon sa mga ulat, ang katulong ni Kayaba na si Rinko Kojiro ay nagtrabaho sa paglikha ng teknolohiya at maaaring malaman kung saan pinananatili ni Ras si Kazuto. Sa palagay niya, oras na para bisitahin ang kanilang nakatagong punong tanggapan sa gitna ng karagatan pagkatapos makatanggap ng email at isama ang kanyang katulong. Hanggang sa puntong ito ay hindi pinapansin ni Rinko si Kikooka, kaya laking gulat niya nang makita siya, ngunit masaya siya na dumating ito. Pagkatapos makipagkita sa head developer, si Takero, sinabi ni Kikooka na ang ikatlong miyembro ng koponan ay hindi available sa kasalukuyan. Sa sandaling huminto siya sa pagpapanggap bilang sekretarya ni Rinko, isiniwalat ni Asuna ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at hiniling na makilala si Kazuto. Ipinaalam sa kanya ni Kikooka na ang STL ang tanging paraan ng paggamot sa pinsala sa utak ni Kazuto dahil wala sa iba pang mga biktima ng mga nakakalason na iniksyon ang nakalabas ng buhay. Alam na nila na ang teknolohiyang ginagamit para sa soul transfer ay maaaring magkaroon ng mga kaluluwa sa tinatawag nilang flock lights, ngunit para sa anong layunin? Ang pangunahing layunin ng proyekto ay bumuo ng isang bottom-up AI. Upang ang AI ay umunlad at matuto, ginamit nila ang mga kaluluwa ng mga sanggol. Ginamit nila ang binhi upang itayo ang underworld, isang simulation ng isang buong sibilisasyon, gamit ang bagong silang na flocklights bilang mga archetype na pinalaki ng 4 na manggagawang wrath. Matapos mapabilis ang oras sa simulation, umunlad ang sibilisasyon. Isang naghaharing lupon ang gumawa ng tabu index na sinusunod ng mga matao hanggang sa puntong hindi na sila makalihis dito. Bilang resulta ng pagkakalantad ni Kirito sa mga artificial na flocklight habang lumalaki, isang tao, si Alice, ang sinira ang tabu index. Kailangan nila ng taong may malawak na kaalaman sa mga VR environment.
Kaya makatuwiran lang na pipiliin nilang gamitin si Kirito para tingnan kung paano nabuo ang mga regulasyong ito at kung bakit napakahirap para sa mga artificial na flocklight na labagin ang mga ito. Ang susunod na 2 taon ay ginugol sa underworld ni Kirito at Eugeo sa pagbuo ng kanilang mga kasanayan sa espada. Matagumpay silang nag-enroll sa Sword Mastery Academy, na isang kinakailangang hakbang para maging isang Integrity Knight. Sa sandaling maabot nila ang antas na iyon, makapasok sila sa Central Cathedral at subukang iligtas si Alice. 3 stats lang, Life, Object Control Authority, at System Control Authority, ang naruroon sa Underworld, at pareho silang gumagana sa karamihan ng iba pang mga laro. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang sparring session kasama ang kanyang master na si Lin, si Kirito ay pinarusahan dahil sa hindi niya paggamit ng buong potensyal ng kanyang sword technique. Dahil siya mismo ang gumagamit ng hindi pangkaraniwang estilo at naging mas panatag sa sarili sa nakalipas na ilang taon, nagpasya siyang turuan siya. Kinabukasan, bilang regalo sa pagtatapos, tiniyak niya sa kanya na ipapakita niya ang aktwal na katangian ng kanyang pamamaraan ng espada. Sina Eugeo at Kirito ay pumunta sa craftsman na inupahan nila upang gumawa ng espada mula sa dulo ng puno ng Gigant Cedar, kung saan ang karamihan ng enerhiya nito ay puro. Ang espada ay masyadong mabigat para sa panday upang subukang buhatin. Kaya, kung may kakayahan si Kirito na alisin ito at i-swing, ibibigay ito ng Smith ng walang bayad. Palibhasa'y humanga, tinupad ng panday ang kanyang pangako. Kahit nalabag sa mga panuntunan ng pagsasanay sa isang araw na walang pasok, pinili ni Kirito na subukan ang ilang mas mahirap na diskarte sa espada na hindi pa niya nagagamit noon. Nawalan siya ng balanse sa panahon ng 5-strike combination at naghagis ng dumi sa damit ng first sword set. Iminumungkahi ni Levant ay ng isang unang strike match. Sumang-ayon si Kirito sa mga kondisyon sa kabila ng pag-iingat ng kanyang amo dahil siya ang pinaparusahan. Nalaman niya ang credo ng pamilya Levantine mula kay Lina. Siya ay nakipaglaban sa aktwal na mga espada dati, inaakala nila na ang paglabas ng dugo ng kanilang mga kalaban ay magbibigay daan sa kanila na makuha ang kanilang kapangyarihan. Humugot si Levantine sa lakas na sa tingin niya ay dumadaloy sa dugo ng kanyang mga ninuno, nilamon siya ng mga gawa-gawang apoy at nagbibigay daan sa kanya na mag-deploy ng mga kasanayan sa espada. Agad siyang sumisid sa direksyon ni Kirito, na humarap sa isang suntok at ikinandado ang kanyang mga talem. Gaya ng dati, si Kirito ay naninindigan sa pagkapanalo at binibelang ang diskarte ni Levantine laban sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng pagkakaibigan at pagdadalamati ng kabataan upang palakasin ang kanyang sarili. Ang kanyang sandata ay naglalabas ng gintong liwanag na nagpapakinang. Ang kanyang determinasyon ang nagtutulak sa talem na lumaki at maging bughaw. Sinisira nila ang kanilang labanan bago ang sinuman sa kanila ay seryosong saktan ang isa. Napagtanto ng instruktor ni Kirito na hindi niya nagawang talunin si Levenstein dahil naniniwala siya na ang kanyang partikular na pamamaraan ay mas mababa. Gayunpaman, sigurado siya na anuman ang paraan, maaari niyang talunin ang unang upuan. Sa huli ay natalo niya ang unang upuan sa huling pagsubok sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang pagsasanay na espada sa dalawa. Siya ang pinakamahusay na eskrimador na nagtapos sa kanyang klase. Bilang resulta ng kanilang promosyon, sina Eugeo at Kirito ay mayroon na ngayong sariling mga pahina upang sanayin. Natuklasan nila na may mga antas din sa loob ng marangal na uri, ang mga miyembrong mababa ang ranggo ay mga aristokrata lamang, sa panahon ng isang picnic kasama ang kanilang mga pahina sa susunod na araw. Kasunod ng pakikipaglaban ni Eugeo kay Humbert, inilalarawan ng kanilang mga pahina ang kakilekilabot na pakikitungo sa isang kaibigan at kapwa pahina. Kahit na ang isang bagay ay hindi lumalabag sa Taboo Index, sinabi ni Kirito na ito ay mali. Nang maglaon, hinahamon ng dalawa ang Maharlika kung paano nila tinatrato ang kanilang mga pahina, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil ang mga aristokrata ay bumubulusok at iginigiit na hindi sila eksaktong lumalabag sa batas. Inamin ni Tiz, ang pahina ni Eugeo, na natatakot siya sa ideyang magpakasal sa isang makapangyarihang Maharlika na umaabuso sa kanilang posisyon. Nang kumatok sa pinto ang pahina ni Humbert na si Fren Aika, lumabas si Kirito sa bintana upang mag-imbestiga dahil sa takot. Ang dalawang pahina ay humarap sa makukulit na mga Maharlika matapos tumanggi na sundin ang kanyang marahas at imoral na mga kahilingan. Parehong itinali ang mga pahina ni Eugeo at Kirito sa higaon ng hindi gaanong Maharlika habang si Eugeo ay mabilis na bumalik sa kanilang silid.
na nagsasabi na nasa kanilang pagpapasya na parusahan sila ayon sa kanilang nakikitang nararapat. Pagkatapos makatanggap ng tagubilin, si Eugeo ay naging hindi makagalaw. Noong araw na sinubukan niyang pigilan ang Integrity Knight sa pagnanakaw kay Alice, ang kanang mata ay nagsimulang kumurap na pula at nagiging sanhi ng matinding sakit na kumalat sa buong katawan niya. Sinira ni Eugeo ang selyo gamit ang kanyang kanang mata, tinatanggihan na ang gayong putik ay makapinsala sa walang pagtatanggol, at pinutol ang braso ni Humbert. Ngayong nilabag ni Eugeo ang Taboo Index, ginamit ito ni Rayos bilang katwiran sa pagpatay sa kanya. Hindi inaasahang nabasag ni Kir ito ang salamin para iligtas si Eugeo. Mabilis na tinasa ni Kir ito ang sitwasyon at nakipag-away si Rayos. Sa kabila ng kapangyarihan ni Rayos, hindi niya mapigilan ang sarili. Namilipit si Rayos sa lupa na parang baliw, nanginginig ang kanyang katawan na para bang hindi nito maproseso ang nangyari kung wala sila. Maaring napanatili nila ang kanilang mga pahina, ngunit ang kanilang mga paglabag ay hindi mabubura. Tulad ng nangyari nang pumasok si Alice sa Dark Territory, isang misteryosong mukha ang lumitaw at tinuligsa ang paglabag. Kinilabutan ng mga kabataan ng ang Integrity Knight na handang kunin sila upang patayin ay nakilala ang kanyang sarili na walang iba kundi si Alice. Nang lumapit si Eugeo, sinuntok niya ito habang hindi niya alam na childhood body niya ito. Habang dinadala sila sa Central Cathedral habang nakagapos sa isang dragon, dumating ang kanilang mga pahina upang magpaalam sa kanila. Matapos makita si Kazuto, nakatagpo si Asuna ng isang robot sa loob ng pasilidad. Lumalabas na sinusubukan nilang bumuo ng isang pisikal na sisidlan para sa isang fluorescent na ilaw upang mas madaling mapilot ito ng AI at gawin itong mas tao. Pinag-uusapan ni Eugeo at Kir ito ang tungkol sa bagong kalagayan ni Alice at kung ang boses sa kuweba ay si Alice nga habang sila ay pabalik sa underworld. Napagpasyahan nila na dahil maaari pa rin nilang suriin ang tibay ng isang bagay at dahil ang kanilang mga kadena ay may parehong object authority, dapat nilang teoretikal na masira ang mga tanikala ng isa't isa, napatunayan ang hypothesis, at nangangahulugan iyon na oras na para sa isang jailbreak. Nasa labas sila sa isang pasyon na puno ng rosas sa isang hardin. Dahil alam na nila ngayon na nawawala ng alaala ang Integrity Knights, kailangan nilang iligtas si Alice at mag-isip ng paraan para maibalik ang kanyang memorya. Nang maniwala silang ligtas na sila, nakatagpo sila ng isang Integrity Knight na tila naghihintay sa kanila. Ang dalawang takas ay gumawa ng isang pakane, ngunit ito ay walang silbi kapag ang kabalyero ay nagpakita ng kanyang banal na armas at nilalaro ang kanyang kamay ng masyadong maaga. Napansin ni Eugeo na may kakaiba at alam niya kung sino ang kabalyero. Isang bagay ang lumabas sa kanyang noo sa sandaling ilabas nila ang kanyang kasaysayan. Ang dalawang convicts ay nagpasya na iulat ito ngunit bago nila magawa ito, isa pang Integrity Knight ang bumaril ng palaso sa paa ni Kir ito. Narinig ni Kir ito ang isang boses na nagsasabi sa kanila na dumaan sa isang pinto na biglang lumitaw. Sa kabilang panig ay isang napakalaking silid-aklatan, at ang pinto ay nawala sa likuran nila. Sinalubong sila ng isang ginang na nagpakilalang kardinal. Sinabi niya kay Kir ito ng pribado kung paano niya nalaman ang tungkol sa labas ng mundo at ang tunay na kasaysayan ng Axiom Church. Sa kalaunan ay naiintindihan niya na siya ay isang manifestasyon ng cardinal system na nakasanayan na niya. Ibinunyag niya na ang tagapagtatag ng simbahan ay kamag-anak ng empleyado ng Wrath na may mas masasamang motibo kaysa sa tatlo. Ang pangunahing balangkas para sa sagradong sining ay natuklasan ni Cornelia. Sa impormasyong ito, sinimulan niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa sistema hanggang sa magkaroon siya ng sapat na mga taga-suporta para itayo ang Axiom Church. Tiniyak niya na walang makakalampas sa kanyang kapangyarihan sa pagkontrol sa pamamagitan ng pagbuo ng Taboo Index. Sa huli ay nakakuha si Cornelia ng akses sa buong hanay ng mga tagubili ng sistem habang papalapit na ang kanyang buhay, na mahalagang nagbibigay sa kanya ng immortalidad. Nakita niya ang cardinal system bilang isang panganib sa kanyang kontrol, at sa pagtatangkang makamit ang parehong antas ng kapangyarihan, hindi niya sinasadyang pinagsama ang kanyang flocklight sa system. Pagkaraan ng ilang oras, napagtanto ni Cornelia na ang memorya ng kanyang flocklight ay limitado. Upang palitan ang kanyang mga alaala at palitan ang kanyang sarili, nagpatawag siya ng isang bata. Napabayan niyang isaalang-alang ang posibilidad na lumikha ng isa pang nilalang na parang Diyos na naging pinakamasama niyang pagkakamali.
Sinimulan ni Cornelia ang paggamit ng synthesis ritual upang makagawa ng Integrity Knights, samantalang si Cardinal ay gumugol ng nakaraang 200 taon sa pagpapadala ng mga especially iya upang mang-alap ng sarili niyang mga taga-suporta. Hindi kailanman pinakialaman ni Wrath ang brutal na paghahari nito sa underworld. Sa halip, ginagamit nila ito bilang isang pagsubok dahil ang Dark Territories, na naglalaman ng sarili nilang mga Flocklight, ay aatake na sa domain ng mga tao. Pumayag si Kirito na tulungan siya. Sinabi ni Cardinal na para mailigtas si Alice, kailangan muna nilang i-unlock ang mga alaala na ikinulong ng Administrator gamit ang prisma na nakausli mula sa Integrity Knight. Nag-aalok siya sa kanila ng 2 punyal bago sila umalis na nagbibigay daan sa kanya na magsagawa ng anumang sagradong sining sa sinumang tutusukan nila sa kanila. Gayunpaman, upang magamit ang perfect weapon arts, kailangan pa rin nilang ma-access ang kapangyarihan at mga alaala na naka-embed sa loob ng aktwal na armas. Ang paghahanap ng kanilang mga espada ang unang iniisip ni Kirito at Eugeo habang papasok sila sa simbahan. Ang simbahan ay nag-iimbak ng mga sandata at baluti na para bang ito ay handa na para sa digmaan. Buti na lang at kasama dito ang mga espada ng mga lalaki. Nang matagpuan nila ang hagdanan patungo sa itaas, isang Integrity Knight ang bumaril sa kanila ng isang barrage ng mga arrow. Ang dalawa ay makitid na nakatakas sa mabangis na pagsalakay at nagpasya sa kanilang susunod na hakbangin. Hanggang sa iguhit niya ang kanyang pana at i-activate ang perfect weapon art nito. Sinisingil ng Knight ang dalawa ng paggamit ng Dark Arts para dungisan ang isip ni Sir Eldris. Tutol sila at ipinaliwanag na sinusubukan nilang ibalik ang mga alaala ng kanyang dating buhay bago maging isang Integrity Knight. Matapos harangin ang unang shot, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na mga pagtatangka, ang arrow ay tumagos sa kanyang sacred arts at pinalipad siya habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang espada bilang huling paraan. Ang Integrity Knight ay naiwang paralisado sa pagkatalo habang si Eugeo ay nagmamadaling umakyat sa mga hakbang at tumalon sa kanya. Ang kabalyero ay namangha sa kanilang husay sa espada gayon din sa kanilang mga espesyal na kapangyarihan sa Aincrad, ang kabalyero ngayon ay magalang na humihiling ng kanilang mga pangalan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Deus Albert at binalaan ang pares ng isang nakamamatay na bitag sa ika-50 kwento ng cathedral. Pagkatapos ay humingi siya ng isang marangal na kamatayan sa pamamagitan ng kanilang espada. Dahil madalas na binubura ng administrator ang memorya ng mga kabalyero, kilala lang siya ni Eugeo bilang Integrity Knight mula sa araw ng pagkakakulong ni Alice. At ang mag-asawa ay umakyat sa hagdan hanggang sa hamarang ang 2 batang babae sa kanilang daan at ang tunog ng pagtawa ay nagpatigil sa kanila. Bumaba sila sa hagdan patungo sa kanila at nagpakilalang sina Faisal at Lionel. Napilitan si Eugeo sa kanilang bitag at nasaksak ng kanilang talim matapos umatras si Kirito upang hayaan siyang magkusa. Si Lionel ay nag-flanks at shanks bago makapag-react si Kirito. Ang mga blades na pinahiran ng lason ay paralisado ang magkabilang lalaki, at habang dinadala ng mga batang babae ang kanilang walang buhay na mga bangkay sa hagdan, ikinwento nila ang kanilang malupit na pagpapalaki. Napag-alaman na sila ay mga trainee na Integrity Knights na paulit-ulit na pinatay bilang mga test subject para sa mga pamamaraan ng muling pagkabuhay. Nang makarating sila sa ika-50 na antas, nagtakda si Kirito ng sarili niyang maliit na bitag. Gumawa siya ng mga hakbang sa kaligtasan laban sa mga lason dahil alam niyang delikado ang mga scabbard ng punyal. Ang kanilang diversion ay nag-set off ng trap card ni Kirito, na dinasormahan sila upang maibalik niya ang mga talahan na yan sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang sariling lason. Hinarap ni Kirito ang Integrity Knight Fenatio, hindi kayang takpan ni Kirito ang puwang, at ang Knight's perfect weapon art ay tumusok sa kanyang tiyan at paa. Tila, ang talim ay ginawa gamit ang 1,000 salamin upang ipakita ang liwanag ng araw. Ang pag-atake ay magiging walang halaga kapag isiniwalat ni Kirito ang tunay na mahalagang kaalaman sa pamamagitan ng sacred arts. Ang pagsisikap ni Fenatio na itago ang kanyang kasarian upang maiwasan ang pagtatangi mula sa kanyang mga kalaban, ay nahayag ng sirain niya ang kanyang helmet sa proseso. Ginagamit niya ang kanyang sandata ngunit nauuwi lamang sa pananakit sa sarili. Ginagamit ni Eugeo ang kanyang perfect weapon art para i-lock si Fenatio sa lugar habang agad siyang hinarap ni Kirito sa pagsisikap na ipagtanggol siya. Gayunpaman, ito ay hindi sapat upang ganap na pigilan siya. Ginagamit ni Kirito ang kanyang perfect weapon art para talunin ang kanyang huling ditch effort,
Nang buksan ng dalawang bata ang napakalaking double door para simulan ang kanilang paglalakbay, nadiskubre nila ang isang napakalaking elevator. Nabigla sila nang magtanong ang isang ginang kung saang antas sila dapat matapos na malaman na sila ay wanted na mga kriminal, ngunit hindi siya nababahala dahil nag-iisang trabaho niya ito, kilala lang siya bilang operator, at pagkatapos ng 107 taong trabaho, wala siyang kaalaman sa anumang bagay sa labas ng baras. Nang makarating sila sa ika-80 na antas, pareho silang nagulat nang makita ang isang magandang hardin. Pinagmamasdan ni Eugeo si Alice at pilit na pinipigilan ang sarili. Tiniyak sa kanya ni Kirito na haharapin niya ang labanan habang naghihintay siya sa background gamit ang pangalawang talem ni Cardinal. Ipinakita niya na ginagamit na niya ang kanyang perfect weapon art, ang Osmond House Sword, habang sinusugod siya nito. Nagulat si Alice na si Kirito ang pangalawang tao na kayang tiisin ang kanyang mga welga ng higit sa ilang segundo habang naglalaban ang dalawa. Ni-freeze siya ni Eugeo habang siya ay abala, ngunit hindi ito nagtatagal ng sapat para magkaroon sila ng pagkakataon. Ginagamit ni Kirito ang kanyang perfect weapon art pagkatapos gamitin ni Alice ang kanyang blade, ngunit nagre-resulta lamang ito sa isang pagsabog na naiwan si Eugeo na mag-isa habang ang mga pader ng cathedral ay agad na nag-aayos sa kanilang sarili kasama sina Alice at Kirito na natigil sa labas. Sa pamamagitan ng pagbabaon ng kanyang talem sa gilid ng napakalaking istruktura, sa huli ay nagtagumpay si Kirito na iligtas silang dalawa. Nakiusap si Alice sa kanya na palayain siya at hayaan siyang mahulog sa kanyang kamatayan, na dahilan upang mapag-alitan siya sa pagiging matigas ang ulo. Nagpasya silang tumawag ng tigil putukan at magpatuloy sa pag-akyat sa tore hanggang sa makarating sila sa isang siwang sa dingding. Dahan-dahan silang umakyat sa cathedral gamit ang mga metal spike na konektado ng isang kadena. Bumalik sa sentro ng pananaliksik, nakita ni na Asuna at Dr. Kojira ang isang barko sa abot tanaw, ngunit binabago nito ang kurso upang maiwasan ang mga ito. Si Kirito ay nagpupumilit na gumawa ng mga karagdagang spike habang lumulubog ang araw sa underworld, hindi inaasahang nakatagpo siya ng mala-gargoyle na mga eskultura na nabubuhay. Kailangang kumilos ni Kirito ng mabilis, kaya itinapon niya si Alice sa paamano, at marahas niyang ibinalik ang pabor. Sinabi niya na sila ay minions, mga pamilyar mula sa Dark Territories na nilikha mula sa Earthen Clumps. Kapag nakita siya ni Alice na nakikipaglaban, ibinabalik nito ang mga alaala ng kanyang mga dating karanasan sa pagdiriwang ng kalagitnaan ng tag-init na lalo lang siyang ikinalito. Agad niyang binago ang paksa at nag-alok ng panyo para linisin ang dugo ng minion, siguraduhing hihilingin ito pabalik bago nila ipagpatuloy ang kanilang laban. Pagbalik ni Eugeo sa loob, nakita niya ang isang Integrity Knight na nagpapahinga sa isang napakalaking bathhouse at hiniling sa kanya na maghintay hanggang siya ay mabihisan bago sila magpatuloy. Ang Knight ay nagtanong tungkol sa kalusugan ni Venecio bago nangakong ililigtas si Eugeo bilang kapalit sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ang Knight ay nagbabala sa kanya na wala siyang pagkakataon dahil ginagamit niya ang kanyang pinakadakilang hakbang sa pag-aayos nila. Walang pagkakataon si Eugeo laban sa kanya dahil ginamit niya ang time-splitting sword, isang sandata na ginawa mula sa system clock na nagbibigay daan sa kanya na mag-strike sa hinaharap. Inilunsad ni Eugeo ang Blue Rose Sword sa kisame habang hinahampas, nahuli ang Integrity Knight na hindi nakabantay at pinapante siya sa dagat. Gumagamit si Eugeo ng release, isang sining ng sandata na kumukuha ng enerhiya ng buhay ng mga taong nagyelo sa sining ng sandata nito, upang i-freeze ang tubig habang nasa loob siya nito, na tumataya na ang sining ng kanyang armas ay mas mataas kaysa sa Knights. Ang Knight na si Bercuoli, ang sikat na manlilikha at mandirigma ng lungsod ng Eugeo, ay nagpahayag na pinatay niya ang dragon sa kuweba habang halos hindi naaalala ang Blue Rose Sword. Bago may hayag ang anumang karagdagang impormasyon, gayunpaman, dumating si punong Senador Chudelken at ganap na pinalamig sina Bercouli at Eugeo. Habang sabay silang kumakain, casual na binanggit ni Kirito ang pangalan ng nakababatang kapatid na babae ni Alice. Nag-aalangan siya ngunit hinayaan siyang magpatuloy, nangako na papatayin siya kapag nalaman niyang nagsisinungaling siya. Ang buhay ni Alice bago siya sumali sa Integrity Knights ay inilarawan ni Kirito kasama ang misteryong bumabalot sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing upang mapahinto ang mga tropa ng Dark Territory, dapat talunin ng Integrity Knights ang Administrator at bigyan ng kasangkapan ang mga tao upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bago ibalik ang kanyang mga alaala, nais ni Alice na dalhin siya sa kanyang bayan dahil naniniwala siya sa kanya.
Namumula ang kanyang kaliwang mata, ngunit ayaw niyang sumuko. Nang dumating si Eugeo, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kama sa tabi ng isang natutulog na babae at mabilis na naunawaan na siya ay naghahallucinate. Sinubukan ng Cardinal na balaan siya sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya na umalis. Gayunpaman, bago niya maihawak ang punyal sa kanya, nagising ang administrator. Ginanyak niya siya sa pagbigkas ng sacred art na ginagamit niya sa Integrity Knight sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanya na walang sinuman, kahit si Alice, ang tunay na nagmamahal sa kanya. Nang magising si Alice, naroon si Kirito na naghihintay sa kanya, humihingal matapos siyang buhatin hanggang sa ika-75 na antas ng cathedral. Sinusubaybayan ni Kirito ang Blue Rose Sword sa tulong ng isang sacred art upang mahanap si Eugeo. Nang matuklasan ni Alice si Berko uli, laking gulat niya nang makita siyang ganap na nagyelo at napagtanto na ang senador ang may kasalanan. Nagawa niyang matuno ng matagal para magsalita, pinupuri siya dahil sa lakas ng loob niyang tanggalin ang benda sa kaliwang mata nito. Iminumungkahi ni Alice na gumamit ng dalawang espada, kung saan tumugon si Kirito na magiging mahirap makipaglaban sa dalawang espada. Pagdating nila sa tuktok ng katedral, natuklasan nila ang isang silid na puno ng mga tao, hindi bababa sa mga taong nanirahan doon, na nakulong sa mga pod. Dapat na ginawa ito ng Pontifex upang makaipon ng isang ulat sa minorya na lumabag sa Taboo Index. Naririnig nila si punong Senador Chudelka na nagpapanik sa susunod na kamara. Nang tanungin siya ni Alice tungkol sa mga katotohanan ng Integrity Knights at Pontifex, ang nakakatakot na maliit na laut ay nagsimulang kumanta tulad ng isang kanaryo. Siya ay tila pinilit na mag-synthesize. Nahulog na sila sa bitag niya. Hinahabol nila siya ngunit hindi nila siya mahanap. Ibinalik nila ang kanyang sandata, at integridad. Nagtalo ang dalawa dahil hindi na niya maaalala si Kirito o si Alice. Habang naglalaban sila, sinubukan ni Kirito na paalalahanan si Eugeo kung sino siya, ngunit habang alam ang mga pangalan ng kanyang mga diskarte, hindi niya maalala kung sino ang nagturo sa kanya. Habang inihagis ni Kirito ang kanyang passion sa kanyang espada, makikita ang module na nakalagay sa noo ni Eugeo salamat sa kanyang punong-puno ng galit na mga sigaw at alaala ng pagkakaibigan. Matapos muling isynthesize si Eugeo, binabati siya ng administrator sa kanyang mga nagawa at tinitiyak sa kanya ang kanyang premyo. Kapag ginawa niya ito, gayunpaman, naaalala niya si Kirito mula sa kanyang mga unang taon at tumangging bigkasin ang seremonya ng synthesis. Sa halip, hinugot niya ang punyal ng Cardinal at sinubukang saksakin ang Pontifex, ngunit walang talim ang maaaring tumagos sa kanyang balat. Nag-aalok siya sa kanya ng isa pang pagkakataon para putulin ang punyal, ngunit nagbago ang isip ni Eugeo at napagtanto niya kung ano ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahalan. Sina Kirito, Alice, at ang punong senador ay biglang nabasag sa sahig. Habang ang administrator na hindi eksakto sa kanyang pinakamababang kasuutan, ay nanunood, lahat sila ay tumigil upang magkaroon ng isang angkop na emosyonal na muling pagkikita. Si Alice ay nagprotesta sa paniniil ng kanyang pamumuno. Ang punong senador ay nakakuha ng panibagong sigla at nagbago sa napakalaking halimaw na apoy na pinangalanan niyang Jenny. Pinalakas ni Kirito ang isang shot na nakatutok sa senador mismo, walang kahirap-hirap na pinunit ang kanyang hindi protektado, maruming maliit na anyo. Gayunpaman, ipinaalam nito sa administrator na si Kirito ay talagang isang tao at hindi isang tunay na underworlder. Ginagamit ng administrator ang kanyang trap card para ipatawag ang isang napakalaking golem na pinangalanan niyang Sword Golem na agad na tinuhog si Alice at itinulak si Kirito sa isang pader na halos patayin siya. Biglang nagsimulang magsalita si Cardinal sa pamamagitan ng gagamba na sinadya niyang itago sa shirt ni Kirito. Nagbabago ito sa isang napakalaking at nag-ulo saglit ang golem na nagpapahintulot kay Eugeo na hampasin ang levitating disc gamit ang dagger at tumawag ng paraan para makapasok ang Cardinal. Inayos niya kaagad sina Alice at Kirito, na parang walang nangyari. Si Alice na nagdadalamati sa pagkawala ni Charlotte, ang gagamba na may napakakaiba at malikhaing pangalan, ay narinig ni Kirito ang mabilis na pagpapakilala sa sarili. Inamin ng administrator na kanina pa niya hinihintay si Cardinal na lumabas ng silid upang mahuli siya doon. Inihayag din niya na ang module ng Kabanalan ay nagpapalit ng mga tao sa kapangyarihan para sa golem. Hindi kayang pumatay ng sinuman ang Cardinal dahil ginamit niya ang mga ninakaw na alaala ng Integrity Knights para ipasok ang bawat talim ng kanilang pagnanasa.
Bilang kapalit para sa proteksyon ni na Alice, Eugeo, at Kirito, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya ay malupit na pinahirapan hanggang sa dahan-dahan siyang binitay ng administrator habang tumatawa. Nang biglang napagtanto ni Eugeo ang kanyang layunin, pagbabago ng sarili sa isang espada, nangako sila na maghiganti sa kanya. Bago siya ganap na magbago, mabilis niyang inilantad na ang mga bagay na metal ay hindi gumagana sa Pontifex. Mabilis na ipinadala ng espada ang golem bago tumutok sa administrator na nagbuwis ng kanyang buhay upang putulin ang braso ng Pontifex dahil ang espada ay hindi gawa sa metal. Si Kirito ay nagsuot ng kanyang Black Swordsman na damit at nakipag-head-to-head sa Pontifex. Nagulat si Kirito nang malaman niya na alam niya ang mga kombinasyon ng multi-strike niya at alam niya ang bawat aspeto ng system. Hinawakan ni Eugeo ang kamay ni Kirito at inilipat ang huling enerhiya niya sa isang Blue Rose Sword na nasawsaw sa dugo. Nakaharap pa rin siya sa administrator na lalo lamang nagalit sa bawat suntok, hawak ang magkabilang espada. Sinaksak siya ni Kirito gamit ang talim ng dugo habang isinasakripisyo ang kanyang braso, kinuha ang kanyang braso sa proseso, sa isang pagkilos ng galit na pagkakaibigan. Ang sugat ay hindi na maibabalik. Ngunit sa halip na patayin siya, siya ay dumulas nang may pangako na aabutan siya mamaya sa pagkakataong ito sa kanyang universo. Ngunit nang makiusap siya sa punong senador na manatili, na mahimalang buhay pa, hinawakan siya nito at hinayla siya sa apoy, na pinatay silang dalawa. Nang marinig ni Kirito ang pagbaril sa labas, pumunta siya sa system console. Inutusan siya ni Kiko Oka na hanapin si Alice at dalhin siya sa end altar ng mundo sa Dark Territories dahil inaatake ang Ocean Turtle. Bumagsak si Asuna mula sa kisame, inabot siya at tinawag siya habang siya ay nawalan ng malay at ang kanyang flocklight ay nasira kapag pinutol ng mga salarin ang kapangyarihan. Mula nang manalo si Kirito laban sa administrator, lumipas ang mga buwan. Ang pagkakaibigan ay nasira bilang resulta ng isang power surge at ang pagpanaw ni Eugeo, at si Kirito, na ngayon ay isang shell ng kanyang dating sarili, ay nawala din. Kahit na siya ay itinuturing na isang kriminal, dinala siya ni Alice sa nayon kung saan sila parehong lumaki, ngunit tinalikuran sila ng alkalde. Nakikipag-usap na lamang sila ngayon sa kanyang kapatid na babae at isang grupo ng mga mangangahoy habang nakatira sa isang kubo sa labas. Nang humingi sila ng tulong kay Alice isang araw, sinamantala niya ang lakas ng matibay na kahoy ng Giga Cedar Blade ni Kirito para pababain ang mahihinang mga puno. Isang Integrity Knight ang nakasakay sa likod ng isang dragon habang papalapit ito sa cabin. Nagulat si Eldria Synthesis 31 nang makita si Alice, at mas nabigla siya nang makita si Kirito, na kanyang kinastigo dahil sa pagpatay sa Pontifex at nagdulot ng kalituhan sa kaharian. Habang sinisimulan na ng mga residente ng Dark Territory ang pananalasa sa mga bayan at nayon, nakiusap siya kay Alice na bumalik sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siya dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Kirito, na naging dahilan ng pag-alis ni Eldrie sa grupo na galit na galit. Nang gabing iyon, muling tumugon si Kirito, sa pagkakataong ito, gayunpaman, nakita ni Alice na tumataas ang usok sa pangkalahatang direksyon ni Ruud, ang mga pagsalakay ay mas malapit sa kanyang bahay. Mabilis na isinakay ni Alice ang kanyang dragon patungo sa labanan habang isinusuot ang kanyang baluti sa ilalim ng balabal na nabighani sa mga magsasaka habang papalapit siya. Agad na nagbago ang isip ng mga taga-nayon at inibok ito, na iniwan si Alice na ipagtanggol ang sarili laban sa kayag ng mga goblins at orc. Isang maliit na grupo ng mga mersenaryo ang pumasok sa base ng pagong sa karagatan, ngunit pagdating nila, natuklasan nila na ang control room ay bakante. Sa sub-control room, si Asuna at ang mga tauhan ng Wrath ay magkasama. Kailangan nilang makapasok sa Alice's Flocklight bago gawin ng mga mercs dahil malinaw na alam ng mga lalaki ang Project Alice. Tila, ang mga ideya ng pagsira sa sarili ni Kirito ay naging katotohanan kasunod ng pagkamatay ni Eugeo nang ang kapangyarihan ay nadiskonekta habang ginagamit niya ang virtual console. Ito ay tila napatay ang kanyang Flocklight's ego. Ang mga mersenaryo ay mga GGO gamer na nilabanan ni Kirito at ng kumpanya bago ipadala si Kirito sa Underworld. Iligal na kinuha ng gobyerno ng US ang commander ng team matapos malaman ang tungkol sa Project Alice at bigyan siya ng layunin na mabawi ang fluorescent light ni Alice. Hindi ma-access ng mga mersenaryo ang flocklights o ang sub-control room, kaya natukoy ng kanilang tech genius na ang tanging paraan para mapalaya ang AI ay sa pamamagitan ng pagpasok ng virtual console mula sa ibaba.
Direkta ang plano, gumawa ng malalim na pagsisid sa underworld gamit ang mga admin account, at kunin si Alice mula doon. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mataas na antas ng Dark Territory account ay hindi nangangailangan ng password, kaya nalaman niya na ang bawat isa sa mga naninirahan sa Dark Territory ay may sariling flocklight, na ginagawa silang halos magkapareho sa mga nasa kaharian ng tao. Nag-aalok si Asuna na pumasok sa underworld para tulungan si Kirito at Alice dahil isa siyang conduit para sa social energy. Naabutan ng GGO player na si Subtilizer si Sinon sa Tokyo nang malapit na niyang manalo sa BOB, na ginagawang hindi epektibo ang kanyang sharpshooter sa ganoong kalapit na mga quarter. Hinawakan siya ng manlalaro sa leeg at sinimulang sa call habang sinasabi niyang, magiging matamis ang iyong kaluluwa. Nagising siya na nagulat mula sa bangungot na nagdurusa pa rin sa PTSD. Lumalabas na si Subtilizer, na kasalukuyang bumubulusok sa underworld, ay ang commander ng mga mersenaryo. Si Gabriel ay nagdive habang nakasuot ng guise of Emperor Vector at isang Death Knight teammate. Matagumpay niyang idineklara ang digmaan sa Human Empire sa kanyang kapasidad bilang emperador. Ang Priestess of Light Alice ay dapat na mahuli ng buhay, at iyon lang ang hinihiling niya. Bagamat malapit na silang makipagkasundo sa silangan, si Shasta, ang general ng Dark Knights, ay iniinsulto ang emperador sa kanyang kasintahan at nasasakupan ng lihim. Pumunta ang ginang sa mga apartment ng emperador ng gabing iyon na nakadamit bilang isang babae. Bumunot siya ng kutsilyo, ngunit napakabilis na napatay ang hinahangad na biktima. Bumalik sa isipan ni Gabriel ang unang pagkakataon na kitilin niya ang buhay ng isang tao habang hawak niya ito sa leeg. Sa pag-alis ng buhay ng assassin sa kanya, ang passion niya kay Alicia ay bumagsak sa underworld. Natuwa siya, tiyak na ang liwanag na umaalis sa kanyang katawan ay ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon at mga eksperimento, ginagaya niya ang parehong emosyon. Nalanghap niya ang hindi pangkaraniwang kemikal at tulad ng ginawa niya kay Alicia, may sulyap sa nakaraan ng babae. Dahil sa kung gaano kahalaga ang spotlight ni Alice, mas kasiya siya ito. Kinausap ni Emperor Vector ang kanyang mga tao sa susunod na araw, ipinapakita ang nakapirming ulo ng babae sa isang blok ng yelo bilang babala sa sinumang maaaring sumalungat sa kanyang paghahari. Ang kanyang kasintahan, si Shasta, ay nawalan ng gana at naging sobrang Saiyan. Siya ay lumalaban, ngunit ang kanyang buong katawan ay kinaladkad sa walang laman na black hole ng kaluluwa ng emperador. Ang hukbo, na takot, ay nagrally sa likod ng slogan na, mabuhay ang emperador. Nalaman ni Alice na ang silangang tarangkahan ng Human Empire ay mawawasak sa huling yugto kapag nagsimula itong masira. Pagdating ni Alice sa Eastern Gate Encampment, tinanggap siya ni Eldrie ngunit biglang umalis pagkatapos makita si Kirito. Nang dumating si Burko uli at sinabihan siyang huminahon, bigla siyang huminto at inatake si Alice. Nabigo ang pag-atake sa ilang kadahilanan. Nang gabing iyon, nahuhumaling si Alice tungkol sa kanyang damdamin para kay Kirito at nataranta. Pinigilan siya ni Ronnie at Tiz na balisa sila nang malaman nila ang pagkamatay ni Eugeo at ang estado ni Kirito. Nangako silang aalagaan siya sa panahon ng labanan. Ididirekta ng Integrity Knights ang mga sundalo ng Dark Territory sa pamamagitan ng bangin kung saan matatagpuan ang silangang gate sa War Conference kinaumagahan. Kailangan lang nilang i-absorb ang enerhiya ng mga nahulog na mandirigma upang pahinain ang mga mago ng kaaway dahil ang lugar ay laging nababalot ng kadiliman. Karaniwan, walang sino man ang makagagawa ng ganoong gawain. Ang susi ay si Alice na sa ilang kadahilanan ay nakakuha ng lakas na higit sa tao. Ang magkabilang panig ay naghahanda para sa digmaan habang ang Eastern Gate ay gumuho. Lumapit ang mga hukbo ng mga goblins habang nagpapaputok si Deus Albert ng isang barrage ng flame arrow. Gumagamit ang mga goblins ng mga smoke bomb para makalibot kay Eldrie sa ibang lokasyon, na nalilito sa night na hindi pa nakakita ng katulad nito. Sa pagtatanong kung saan naglaho ang Integrity Knight Renly, nagmamadali ang sundalo para alertuhan ang iba sa paparating na mga tropang goblin. Si Fenecio, na nagmumula sa isang nakakatakot na presensya, ay pinipigilan ang mga hukbo ng mga higanti sa kanilang mga landas. Iyon ay, hanggang sa magsimulang mawala ng kontrol ang kanilang hepe, humiwalay sa pack habang ang kanyang kanang mata ay kumikislap na pula, na nagiiwan sa Fenecio na hindi kumikibo. Ngunit pinahinto ng isa sa mga knight ni Fenecio ang welga bago ito makalapag na naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang mga buto sa lakas ng tama. Sa isang sinag na umaabot sa kalangitan, ang Fenecio ay sumumpa ng paghihiganti.
Hinati niya ang halimaw sa dalawa at inutusan ang kanyang mga sundalo na sumulong. Dahil sa kakulangan ng mga araw ni Deus Albert, nagpaputok ang Goblin Chief. Ang mga nasasakupan ng hepe ay pinatay ng kabalyero, ngunit siya ay napapaligiran at nakulong ng dalawa sa mga duwende. Inilihis ng isa sa mga sundalo ni Deus Albert ang Goblin Chief habang siya ay naghahanda sa pag-atake, na nagbibigay daan sa Integrity Knight ng oras na ipana ang kanyang espada tulad ng isang palaso sa mga depensa ng Goblin Chief at patayin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Si Alice ay lumulutang sa ibabaw ng larangan ng digmaan habang binabantayan ang patayan. Isang napakalaking bola sa kalangitan ang nabuo habang sinisimulan niyang makuha ang spatial resources na inilabas sa pagkamatay. Nabasag na ng mga duwende sa bundok ang mga linya. Naalala ni Renly ang kanyang nakakatakot na mga araw ng pagsasanay nang hindi niya sinasadyang patayin ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Nang makita niya si Kirito na sinusubukang ipagtanggol ang mga babae, nagpatubo siya ng ilang mga bato, niligtas sila, at nagsimulang ilabas ang perpektong kontrol ng armas ng kanyang double-winged blade. Nagbabago ang buo niyang kilos kapag humarap siya sa pinuno ng Mountain Goblin, at mabilis niya itong pinaalis sa pamamagitan ng paghiwa sa kanya sa dalawa ng patayo. Naabutan siya ni Lionel at Finzel, na natutuwa na talagang kumilos siya. Ipinadala ng Chancellor ng Dark Mages ang kumpletong hukbo ng kanyang mga alipors, ngunit hindi siya handa para sa uptime split ang sword ni Burko uli, na nag-aalis sa kanilang lahat. Ang Chancellor, galit na galit, ay inutusan ang kanyang mga salamangkero na palabasin ang kanilang mga banal na sining, ngunit hindi nila magawa ang anumang mahika. Sa sandaling makolekta ni Alice ang lahat ng lokal na special na mapagkukunan, naglalabas siya ng malakas na sinag ng enerhiya na sumisira sa malaking bahagi ng oposisyon. Binigyan ng Fenecio ang mga wizard ng utos na pagalingin ang kanilang mga mandirigma upang maubos ang special na enerhiya habang uma-attrod si Alice. Nagpakita doon si Eldrie, napahiya sa kanyang kawalan ng kakayahan na pigilan ang mga duwende sa bundok na makatakas sa kanyang hanay. Biglang muling lumitaw ang Ogre Chief, na nagdedetalye sa pagbabalik ni Emperor Vector at ang kanilang planong hulihin ang isang taong kilala bilang Priestess of Light na ipinapalagay niyang si Alice bago niya ito patayin. Balak nilang paghiwalayin ang kanilang mga hanay at akitin ang kaaway palayo sa bangin kapag ipinarating niya ang sariwang impormasyon kay Burko uli. Inutusan ni Vector ang Chancellor na pumatay ng 3,000 sundalo upang makaipon ng sapat na mapagkukunan upang maglunsad ng counterattack pagkatapos matuklasan sa Dark Territory na ang mga special na mapagkukunan ay napalaya kapag namatay. Pagkatapos ay binigyan niya ang Orc Chief ng utos na isakripisyo ang isang malaking bilang ng kanyang mga sundalo. Ang kalaban ay nagbigay ng banal na sining, na ikinagulat ni Alice at Burko uli nang dumating sila sa pamamagitan ng himpapawid. Habang binibigyan niya ang sarili ng walang limitasyong awtoridad, biglang lumipad si Eldrie sa harapan at nagtangkang nakawin ang banal na bagay upang isakripisyo ang sarili. Nagtagumpay ito sa galit na galit kay Alice na pagkatapos ay idineklara ang sarili na Priestess of Light at sinunog ang mga salamangkero sa lupa. Pinapanood ni Vector ang isang ngiti sa kanyang mukha habang nililito niya si Alice kay Alicia dahil sa kanyang kakaibang pagkahumaling sa kaluluwa. Upang mahuli ang Priestess of Light na hindi nasaktan, binigay niya ang utos para sa mga Dark Knights at Pugilist na sundin ang linlang sa timog. Ang unang dumating ay ang mga Pugilist, na nakikibahagi lamang sa kamay na pakikipaglaban at hindi sasaktan ng anumang espada. Si Sheta, isang Integrity Knight na may reputasyon sa pagiging tahimik, ay nag-aalok na kunin sila ng mag-isa. Hinaharangan niya ang isang suntok ng isang pugilist sa pamamagitan ng paghiwa sa kanilang kamay at pataas sa kanilang braso gamit ang kanyang parang karayom na talem. Ang kabalyero ay nagsisimulang bawasan ang kanilang mga numero. May planong pananambang, naghihintay si Renly. Hindi nila alam na isa-isang pinapatay sila ng mersenaryong Vasago bilang bahagi ng isang patagong operasyon. Si Sheta at ang pinuno ng mga pugilist ay naghiwalay. Parehong nagtataglay ng pantay na kakayahan sa pakikipaglaban at pagkahilig sa tunggalian. Ngunit habang papalapit ang iba sa kanilang mga sundalo, sumingit ang isa sa mga pugilist, at tumakas ang knight kasama ang kanyang dragon. Nang dumating sina Ronnie at Tiz upang makilala si Vasago at subukang ipagtanggol ang kampo, isang maliwanag na figure ang dumating mula sa kung saan sa kalangitan. Kinilala siya ng mga batang babae bilang ang Diyosa na si Stacia, na hinati ang hukbo sa dalawa at nagbukas ng isang butas sa ilalim ng Vasago.
Ang tech wizard ni Wrath ay nagbabala kay Asuna bago sumisid na, sa kabila ng kanyang walang limitasyong kapangyarihan sa landscape, dapat siyang huminto kung magkakaroon siya ng sakit ng ulo. Pinaalam sa mga babae na hinahanap niya si Kirito. Alam nila ang kanyang kinaroroonan. Maging ang tunog ng kanyang boses ay sapat na upang subukang abutin ng katatanak swordsman habang humihikbi. Siya ay bigla ang inatake ng isang seloso na si Alice habang siya ay lumabas sa caravan. Si Burko uli ay namagitan at pinabulaanan ang kanyang pahayag na si Asuna ay isang especially iya o isang erehe sa pamamagitan ng pagturo na siya talaga ang nagligtas sa kanila. Sinubukan ni Asuna na ipaliwanag na siya ay mula sa ibang planeta sa Pangangaso para kay Alice sa panahon ng pakikipagpulong sa iba pang mga kabalyero na nagpasya silang magpulong. Nalaman ni Asuna ang Code 871 at ang inhibitor sa kanang mata. Namangha si Asuna nang malaman na ang Dark Territory ay may mataas na antas ng mga account ng Icon Ekte ni Burko uli ang mga koneksyon at natukoy na ang vector ay mula sa totoong mundo. Galit na pumayag si Alice na samahan siya, ngunit pagkatapos lamang nilang talunin ang kalaban at mapangalagaan ang Human Empire. Ang Dark Knights at Pugilists ay inutusan na tulay ang puwang sa mga lubod na umaabot sa tapat ng panig sa susunod na araw. Ang mersenaryong tech wizard sa Ocean Turtle ay tiyak na nagsisynchronize ng oras ng underworld sa ating sarili. Upang palakasin ang mga depensa ng Dark Territory, naglabas siya ng patch at hiniling sa mga manlalaro ng American VR MMO na makilahok sa isang huwad na beta test sa underworld. Nang makita ito, inalerto ni Yui sina Sinon at Lifra. Pumunta sila sa pasilidad ng Wrath sa Tokyo kung saan nakipag-ugnayan ang Ocean Turtle at nalaman ang suliranin. Sina Agile Klein, at ang iba pa na gustong ilipat ang kanilang mga player account mula sa Alo patungo sa Underworld ay ipinaalam ni Yui. Kapag hinihimok nila ang ibang mga manlalaro ng Alo na sumali sa kanila, nakatagpo sila ng pagtutol, ngunit pagkatapos ng tame time na pananalita, lahat ay nakumbinsi. 20,000 Amerikanong manlalaro, antas isang pulang kabalyero, ang bumagsak mula sa kalangitan patungo sa Underworld. Ang mga pugilist ay inaatake pati na rin ang lahat sa lugar ng mga pulang kabalyero. Kapag nasaksihan ng kanilang amo na sinasawsaw ni Vector ang kanyang dragon, nagalit siya. Walang awa niyang pinunit ang kanyang kanang mata, na kumikinang na pulang-pula, at pagkatapos ay nag-rocket sa ibabaw ng puwang na may apoy na nagmumula sa kanyang bota. Pumasok si Vector at binuhat siya kasama ang kanyang dragon at lumipad, sinubukan ni Alice na tumakas at maglunsad ng isang pag-atake mula sa tuktok ng isang burol. Inaangkin ng pugilist commander na dahil ang Emperor ay may Priestess of Light, hindi na nila kailangan na ipaglaban siya at iminumungkahi na ikalat ang mga manlalarong Amerikano. Ang mersenaryong tech genius ay magpapadala ng isa pang 20,000 na manlalaro upang salakayin sila mula sa likod sa Ocean Turtle. Si Asuna at ang iba pa ay napapalibutan. Kapag tila wala ng pag-asa, isang maningning na figure sa kalangitan ang nagpapadala sa magkasalungat na tropa na may napakalaking busog. Si Sinon ay pumirma bilang Solace, ang Sun Goddess, at si Asuna ay muling nakita. Si Kirito, nakatatanak pa rin ngunit tila nararamdaman ang kanyang pagkakaibigan. Habang naghahanda ng counterattack laban sa natitirang mga manlalarong Amerikano, hiniling ni Asuna na ituloy ng lumilipad na Sinon si Vecta. Ang Earth Goddess si Lefa ay naglalakbay din sa Underworld kung saan nakilala niya si Lilpilin, ang Orc Chieftain, na nagulat na tratuhin bilang isang tao sa unang pagkakataon. Hinarap sila ng Dark Mage leader na si Dil matapos siyang pumayag na kunin bilang bilanggo kay Dark Lord Vecta. Gumagamit siya ng mga galame, ang pinaka nakikita at praktikal na paraan, upang subukang sumipsip ng enerhiya ni Lefra. Gayunpaman, natalo ni Lilpilin ang Code 871 at nailigtas si Lefra. Kapag nakalaya na, pinutol ni Lefra ang mga braso ng salamangkero, na lubhang nakapipinsale sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Habang tinutugis si Vecta, sinakay ni Burko uli Synthesis 1 ang isang dragon at ginamit ang lakas ng kanyang espada para ibagsak ang dragon ni Vecta. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na mga pagtatangka, ang mode ng Diyos ni Vecta ay nagtagumpay kay Burko uli. Bago putulin ang kanyang kaliwang braso, ang emperador ay naging dahilan upang makuha niya ang nagkatawang taong kapangyarihan ng espada ni Burko uli at mawalan ng malay. Sa muling pagpapakita ni Vasago sa laro sa ilalim ng isang bagong avatar at hinahabol si Asuna mula sa malayo, sinalakay ng mga nakaligtas na manlalarong Amerikano si Asuna at ang kanyang mga tauhan sa mga guho.
Ang Alo avatar ni Klein ay biglang nagpakita bilang isang makinang naliwanag sa kalangitan. Mabilis na sumunod sina Agile, Lisbeth Seleka, at daan-daang higit pang mga manlalaro ng Alo. Nagtutulungan silang mag-mount ng counterattack. Ang partido sa una ay mas marami, ngunit sa mga reinforcements, sila ay maaaring gumawa ng inisyatiba. Ang mga pagtatagpo ni na Asuna at Sinon kay Kirito ay nagdulot ng pagtaas ng aktibidad sa kanyang spotlight. Si Higa ay gumawa ng isang pamamaraan upang mapakinabangan ang mga spotlight ng kanyang mga kaibigan upang mapabuti ang pangunawa ni Kirito sa kanyang sarili. Kailangan nilang makapasok sa pangunahing control room, na ngayon ay hawak ng mga mersenaryo, upang maisakatuparan ang plano. Pinili ni Higa na gumamit ng robot bilang isang ruse at pumasok sa panel sa pamamagitan ng mga lagusan. Sa una ay balak niyang pumunta ng mag-isa, ngunit isang maintenance worker, isang uri ng random na NPC, ay nag-aalok na tumulong. Sa kabila ng matinding sugat, sinisikap ni Burko Ali na putulin si Vecta sa nakaraan gamit ang kanyang espadang nagwasak sa oras. Kapag si Burko Ali ay mukhang wala na sa mga pagpipilian, ang kanyang palaging tapat kahit na minsan ay masuwayin na dragon ay nagpapakita at inililihis si Vecta, na nagpapahintulot kay Burko Ali ng sapat na oras upang atakehin ang afterimage ng Vecta mula sa nakaraan. Ang mga epekto ng pag-atake ay mararamdaman sa hinaharap habang ang kapositor ng Fluxlight ng Vecta ay nawasak. Bago mawala ang kanyang puwersang multo, nakiusap si Burko Ali kay Phoenician na alagaan ang kanilang hindi pa isinisilang na anak habang siya ay sumuko sa kanyang mga sugat at pumanaw habang nagising si Alice na nagdadalamati sa pagsaksi sa kanyang patay na tiyuhin. Hiniling ni Miller na ilipat ni Crater ang isang karakter mula sa kanyang sariling account sa sandaling ideklarang patay na si Vecta upang makabalik siya sa Underworld at may sagawa ang kanyang mga plano. Nang makita ni Sinon si Alice na humihikbi sa pagpanaw ni Burko uli, ang natural niyang hilig ay tumalikod at sumama muli sa labanan, ngunit hinimok siya ni Sinon na magpatuloy sa paglalakad patungo sa altar na minarkahan ang katapusan ng mundo. Ipinaliwanag ni Sinon na ang mga individual mula sa aktwal na mundo ay maaaring epektibong bumalik sa ibang katawan. Nagulat si Asuna at ang kanyang mga kaibigan nang matuklasan si Vasago na namumuno sa isang malaking hukbo ng mga Chinese at Korean na mga manlalaro habang binabantayan ang larangan ng digmaan kasama ang kanyang karakter na POH. Ang takot na si Sinon ay naroon upang batiin si Miller kapag siya ay nagising at naglog pabalik sa laro bilang kanyang subtilizer persona. Naghahanda na si Higa na pumasok sa pangunahing control room at buhayin ang flashlight ni Kirito sa totoong mundo. Nang ang taong NPC na nag-alok na tumulong at isang random na maintenance worker ay attack sa kanya ng pistol. Tinalo ni Subtlizer si Sinon sa Underworld sa pamamagitan ng ilang nakakatuwang pangkukulam o kung ano paman, ngunit ang electrode ni Kirito, na isang manifestasyon ng walang limitasyong purong pagkakaibigan, ang nagligtas sa kanya. Sinusubukan ng mga manlalaro ng Alo na hikayatin ang mga pulang kabalyero na sila ay nalinlang, ngunit si Vasago ay pumasok at muling nagrally sa kanila gamit ang isang mahinang katwiran. Si Lifa at Lilpilan ay nagpakita kasama ang mga tropang orc, ngunit si Sheita at Iskan at ang iba pang mga mandirigma ay mukhang hindi gaanong magaling. Ang maintenance worker ng NPC, na talagang isang traidor na nagtatrabaho sa mga Amerikano, ay lumalabas tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pananabotahe ng administrator sa Alicization Project kapag siya ay bumalik sa totoong mundo. Inamin niya kung paano siya nakikipagtulungan noon kay Shugo sa kanyang labag sa batas na mga eksperimento at inamin na gusto niyang mapahamak si Kirito bilang paghihiganti sa pagkamatay nito. Ang kataksilan ng NPC ay nalantad, at sina Kikuoka at Rinko ay dumating sa konklusyon na siya ang nagpasok ng Code 871 sa Underworld. Inamin ni Vasago na siya ay Po, at si Asuna at ang iba pa ay sumuko upang ipagtanggol ang mga mamamayan ng Underworld. Inamin niya na siya ang nagpaalam sa Sao Assault Squad tungkol sa Laughing Coffin Hideaway, na naging dahilan ng pagiging homicidal ni Asuna, Kirito, at sa iba pang frontline players. Kailangang dalhin si Kirito sa harap niya, utos niya. Kalaunan ay nagdeklara ng "It's showtime" pagkatapos ng mga taon ng pag-asa at pag-build up. Napansin ni Yui ang server ng Sao na biglang nag-restart sa gitna ng kaguluhan. Si AG at Yuna ay nagpakita upang protektahan ang katatanak na si Kirito habang handa siyang patayin ng Po. Tinanggap ng Po ang hamon ni AG na tulungan siyang maghayganti sa kanyang mga kaibigan sa Sao, ngunit kalaunan ay natalo si AG.
Dahil sa pagtalikod ng kanyang ama at sa katotohanan na ang kanyang ina ay kalaguyo ng kanyang ama, naalala ni Poe ang pagkakaroon ng malalim na puot sa mga Hapones. Makalipas ang ilang taon, nang kailanganin ng kanyang tunay na anak ang isang kidney transplant upang mabuhay, hiniling ng kanyang ama na tumulong siya. Ito ang nagtulak kay Poe na kumuha ng nerve gear at mag-login sa SAO para patayin ang mga Japanese gamer. Ang Poe ay kinilala ng dalawa sa mga pulang manlalaro bilang miyembro ng Laughing Coffin, at gumagawa sila ng walang kabuluhang pagsisikap na pigilan ang iba na sundan siya. Dahilan ng Poe na magsimula silang makipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakaibang kakayahan sa pagkontrol sa isip. Ang super account ni Leffa, sa kabilang banda, ay may walang katapusang pagbabagong buhay, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban kahit na sa matinding paghihirap. Nakipaglaban siya sa isang pulutong ng mga pulang manlalaro hanggang sa maubusan siya ng enerhiya. Nakaligtas siya at naglalakbay sa altar ng World End kasama ang hukbo ng orc. Nagawa ni Sina na maabot si Hecate, ngunit siya ay natambo ng subtilizer matapos maputol ang kanyang binti. Ang paggamit niya ng kanyang sandata bilang pana ng super account para magpaputok ng annihilation ray ay isang tagumpay salamat sa kanyang pagiging malikhain. Sa Ocean Turtle, si Higa ay bahagyang nasugatan sa putok ng NPC. Nawalan ng balanse ang taga-baril at bumagsak sa lupa sa ibaba habang sinusuri siya ng kapwa-empleyado ni Wrath at naghagis ng isang bagay pababa sa baras. Nagising si Kirito sa tila isang panaginip ng eye-channel ni Higa ang mga alaala ni Asuna, Sinon, at Leffa sa pagsisikap na maibalik ang kanyang flocklight. Nagbabala si Masago na hanggang sa magising si Kirito, papatayin niya ang bawat taong nakatira sa underworld. Narinig ni Asuna ang mga salita ng inspirasyon ni Yuki, tumayo siya, at pagkatapos, oo, biglang bumuo ng mga pakpak ng anghel bago siya itinapon na parang ragdoll. Ang sandata ni Masago, gayunpaman, ay gumagamit ng special na enerhiya sa lugar upang pagalingin siya habang inaakala din ang kontrol sa mga pulang manlalaro at inuutusan silang mag-strike. Inabot ni Asuna si Kirito, na muling banibisita ang kanyang mga kasalaanang alaala ng pagkawala ng kanyang mga kaibigan ng paulit-ulit at nakita ang kanyang sarili na naging isang mamamatay tao. Habang nagsisimula siyang masiraan ng loob at sinusubukang sirain ang kanyang puso, alam ni Asuna na kailangan niya ng tulong. Hanggang sa dumating ang isang piraso ng sariling flocklight ni Eugeo. Si Kirito, na basang-basa sa luha, ay nagtanong kung maaari siyang pumunta at pagkatapos ay humingi ng pahintulot na bumalik. Kapag hinawakan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kamay, isang maliwanag na liwanag ng pagkakaibigan ang pumapalibot sa kanya at nagpapanumbalak ng kanyang ego, self-image, flocklight thing, o kung ano paman. Ang larangan ng digmaan ay napuno ng halimuyak ng mga rosas habang ang nag-iisang itim na estremador ay sumisigaw ng enhanced armament, na pinatigil ang mga pulang manlalaro at si Vasago sa kanilang mga track gamit ang Blue Rose Sword ni Eugeo. Nagising si Kirito sa underworld. Kapag nag-lock ng blade sina Kirito at Vasago, parang dahado si Kirito dahil hindi niya bibitawan ang basag na asol na talem. Ang mga pulang kabalyero ay biglang napilitang mag-log out sa pamamagitan ng paglitaw ng puwersang multo ni Eugeo, na gumagamit ng release recollection. Sinubukan ni Vasago na samantalahin ang natitirang special na enerhiya, ngunit ipinaalam sa kanya ng puwersang multo ni Yuki na hindi ito gagana dahil ang mga naka-log out na manlalaro ay hindi gustong mangyari iyon. Ang Blue Rose Sword ay muling lilito nang mapansin ng dating apprentice ni Kirito na ito ay ginawa mula sa isang Giga Seeder, na iniulat na nagpapahintulot dito na sumipsip ng special na enerhiya. Nagsalubong ang mga talem ng dalawa, ngunit napakakaibigan na ngayon ni Kirito na walang makakatalo sa kanya. Sa pamamagitan ng malinis na pagtusok sa katawan ni Vasago, sinisira niya ang espada ni Vasago. Nagbiro si Vasago na magla-login lang siya, ngunit sinabi sa kanya ni Kirito na ang tanging paraan para makalog-out siya ay sa kamay ng isang magtotroso bago siya gawing puno at ilabas ang mga alaala ng kanyang Giga Seeder Blade. Habang patuloy na nagsisink ang oras sa labas ng mundo, naghahanda si Crater na alisin ang mga limitasyon ng underworld. Nang gumawa si Higa ng channel na may kamalayan ni Kirito, nagbigay si Kikuoka ng babala na kung hindi sila aalis kasama si Asuna sa pamamagitan ng altar ng World End, mananatili sila doon sa loob ng 200 taon. Ang mga dragon ay nakaharap ni Miller, na nakalogin pa rin at nasa likuran nila, kahit na dumating si Alice sa altar at ipadala ang kanya. Nagpakita doon sina Asuna at Kirito at pigilan siya sa pagpatay sa kanila.
Habang nananatili si Kirito upang harapin si Miller, gumawa si Asuna ng isang hagdanan patungo sa console at iniligtas si Alice. Nakipaglaban si Kirito sa mga nangungunang hacker ni Miller gamit ang kanyang mga bagong nakuhang kasanayan, at kahit papaano ay nagtagumpay siyang malampasan silang lahat bilang pinakamakapangyarihang puwersa sa underworld. Biglang nagbago si Miller sa isang napakalaking nilalang na mukhang halimaw habang tinatanong ni Kirito kung gusto ba talaga niyang manatili sa underworld para sa makasariling dahilan. Gayunpaman, si Eugeo, mula sa mga alaala ni Kirito, ay mga ngatuwiran na hindi siya makasarili, ang masamang tao, syempre. Habang ang mga kaalyado ni Kirito sa buong underworld ay nagpapadala sa kanya ng kanilang mga iniisip at panalangin, ang pagpapakawalan ng kapangyarihan ng magkabilang talim ay nagkulong sa kung ano man ang naging evolve ni Miller at nagiging madilim ang kalangitan bilang gabi, na nagbibigay sa kanya ng hindi maarak na kapangyarihan. Muling lumitaw bilang isang Kristiyanong metaphor, natalo ni Eugeo si Evil na personified sa tulong ni Kirito. Dahil napipilitang mag-log out ang lahat habang bumibilis ang server sa limitasyon nito, lumipad si Kirito sa pastoral platform sa kalangitan upang matiyak na makakaalis sina Asuna at Alice sa tamang oras. Napagtanto niya ang lahat ng isang biglaang na siya ay nakulong doon para sa susunod na 200 taon, at siya ay bumagsak lamang upang marinig ang boses ni Asuna, na nagsasabi sa kanya na siya ay nananatili sa likod. Ibinalik ni Rinko ang light cube ni Alice at natutuwa siyang makitang nandoon pa rin ang mga alaala ni Alice. Pinupuri niya si Kirito sa pag-iingat sa kanila. Si Rinko ay ipinaalam ni Asuna na siya ay mananatili sa underworld kasama si Kirito habang ang sistema ay bumibilis sa buong bilis nito. Hanggang sa magising siya, nanunumpa itong aalagaan siya at panatilihing ligtas. Habang si Alicia, ang kanyang unang biktima, ay biglang lumitaw at sinabi kay Miller na magsasama sila ng walang hanggan bago maging likido ang sahig, inabot siya ng mga kamay at dinala siya sa ibaba, bumalik si Miller sa totoong mundo upang mahanap ang kanyang sariling patay na bangkay. Nang pumasok si Crater at natuklasan ang mga bangkay ni Miller at Basago, labis siyang natakot na hindi siya tumigil upang isaalang-alang ang dahilan o posibilidad ng senaryo. Nagdesisyon siyang sumisid kasama ang mga nakaligtas na mersenaryo, ngunit bago nilalagyan ng mga explosibo ang pangunahing makina ng Ocean Turtle upang pasabugan ang pasilidad at itago ang kanilang mga bakas. Ang orihinal na developer ng laro ng Sword Art Online, si Akihiko Kayaba, ay kahit papaano, ay buhay pa at namamahala sa isa sa mga robot sa exhibit. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Kayaba, pinili niyang i-defuse ang bomba upang mailigtas ang lahat. Nabigo si Robot Kayaba sa kanyang unang pagsusumikap na pigilan ang bomba, ngunit ang pagbanggit lamang ng hilig ni Kirito sa hindi malamang ay nag-aalok sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Si Rinko ay nagsasagawa ng isang press conference upang ipakita si Alice na ngayon ay nagsasarili sa kanyang flocklight na itinanim sa isang android. Sina Kirito at Asuna ay umalis sa end altar ng mundo. Ang kailangan lang nilang gawin ay mabuhay ng parang 3 buhay bago mabot na hindi dapat magkaroon ng malaking epekto sa kanila. Sa panimula sa filosofiya at mga sagot sa lahat ng mga tanong na etikal tungkol sa buhay, cosmos, at lahat ng bagay, sumayaw si Alice sa mga mamamahayag. Kasama si Kikuoka, na formal na binibigkas na patay bilang pagtatakip sa trahedya, binabantayan pa rin ni Higa sina Kirito, Asuna, at sila. Pinagmamasdan ni Alice si Kirito na nagising sa panahon ng panayam at umalis bago ito matapos. Nang magkamalay si Kirito, ipinaalam niya kay Alice na ang kanyang kapatid na babae ay cryogenically frozen sa Central Cathedral at naghihintay na matuno at muling makasama siya. Pagkatapos ay hiniling niya na burahin ni Higa ang lahat ng mga alaala nila ni Asuna sa 200 taon na sila ay nabuhay bilang hari at reyna ng underworld na magkasama. Si Kikuoka ay binisita sina Kirito at Asuna habang nagpapagaling sila sa ospital at ipinaliwanag na may plano siyang pigilan ang gobyerno sa pag-agaw sa underworld at sa mga naninirahan dito. Sa isa pang eksena, nakipag-usap si Higa sa isang replike ni Kirito na ginawa niya bago ang memory wipe. Ang digital Kirito ay humihiling ng tulong ni Higa sa pakikipag-ugnayan kay Kayaba upang humingi ng solusyon para maprotektahan ang underworld sakaling manghimasok ang gobyerno. Tumawag si Rinko kay Kirito. Ipinaalam niya sa kanya na si Alice ay tumakas sa eksena at ngayon ay nawawala. Pagkatapos, kapag nakakuha siya ng isang parsela, natuklasan niya na si Alice ay lihim na nagpadala ng kanyang sarili sa kanya sa isang kahon na may markang wrath. Dinala niya siya sa dojo ng pamilya para tulungan siyang mag-acclimate.
Nag-spar sila, ngunit ang kanilang hindi kapani-paniwalang puwersa ay nagiging sanhi ng pag-crack ng mga espada sa pagsasanay. Ang kanyang pamilya ay nagtitipon para sa hapunan upang ipagdiwang ang kanyang paglabas mula sa ospital habang nagpapahayag din ng pag-aalala tungkol sa nangyari at kung ano ang ipinahihiwatig nito para sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, nakatanggap si Alice ng isang mahiwagang email. Ibinigay niya ito kay Kirito, at sama-sama nilang hinuhusgahan na maaaring may kaugnayan ito sa underworld. Pumunta sila sa natitira sa Wrath kasama si Asuna para subukan ang kanilang hypothesis na maa-access nila ang underworld gamit ang IP address mula sa palihim na naka-encode na sulat. Pagkatapos mag-login, ipinadala sila sa kalawakan kung saan makikita nila ang planeta na bumubuo sa underworld. Isang napakalaking halimaw sa kalawakan ang humahabol sa dalawang spacecraft na tila pinalipad ng mga supling ni Ronnie at Tiz. Dahil sa katotohanan na sina Asuna, Alice, at Kirito ay mga Diyos na ngayon na may kakayahang maglakbay sa kalawakan habang nakasuot ng medieval armor, namagitan sila upang patayin ang Cosmic Beholder gamit ang kanilang mga espada. Ang puwersang multo ni Eugeo ay inihagis sa halo, ngunit ang mga integrity pilot na binigyan ng pangalang iyon ay kadalasang dahil sa kakulangan ng pagkamalikhain kaysa sa tradisyon. Lumipad sila pabalik sa kanilang mga tahanan habang nagniningning sa pananabik sa pagsaksi sa mga kilalang bayani sa underworld. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.